Kung sa mga nakaraang episode nga natin ay puro Andaya Road ang dinaanan natin palabas at papasok ng Bicol. Sa panibagong episode nga natin na to ay dadaan tayo ng Daet Camarines Norte. At ito ang magiging exit point natin palabas ng Bicol. Kaya muli samahan nyo ako sa panibagong episode natin dahil kukumustahin natin at titignan natin ang kalsada na meron ng Daet Camarines Norte. At para bigyan ko din kayo ng idea kung gaano kalayo at kung gaano kahabang oras na ibabiyahin nyo dito. Kaya tara, simulan na natin ang episode na to. Ang Bicol to Tagaytay Moto Adventure. Paalam muna Andaya Road, hindi muna ako dyan dadaan. Dito ako. Papasok na tayo sa oras na mag-aalas 10. Ayun o, nakalabas din si Uno. Time check tayo dito kung ilang oras ang ginugol natin dun. Ayun yung Andaya Road. So nakalabas tayo ng kalmado yung kalsada, wala pa tayong gaanong mga nakakasabay ng mga biyahero. Sabado ngayong araw na ito mga tol. At di ganong kalamigan ng panahon at di naman naulan. Napakaganda ng panahon. Maraming salamat kay Papa G dahil mukhang magandang panahon na ibibigay sa atin ngayon. Guide lang tayo ni Papa G. Hingi lang tayo lagi ng gabay para sa mga ganitong biyahe. Mahaba-haba. At babalik pa tayo. Babalik pa tayo ng Bicol. Sa mag-ilang araw naman tayo doon. Siguro mga 2 nights. Mga dalawang camping tayo, all goods na. Yun yung pinaka-goal din natin. Abangan nyo na lang sa mga susunod nating episode dito sa aking YouTube channel mga tol. Pero ngayon, ito naman ang episode. Samahan nyo muna ako dahil moto adventure tayo. Tandaan lang tayo. Tamang takbuhan lang to. Sabayan lang natin yung pagiging kalmado ng kalsada. Buhay na buhay ng umaga dito sa Abuyog, Sorsogon. Dito, di pa tayo nalulubak. Kaya nga lang hindi ko alam sa Daet kung kumusta na yung kalsada, kung meron na bang mga lubak sa panahon na to. Kasi matagal na yun eh. 2 taon na din ata nang huling daan ko doon. Isang beses lang yun. Pero tignan natin, paano natin malalaman, di ba? Kaya tapusin nyo itong episode natin para malaman nyo kung ilang oras din yung gugugulin natin sa kalsadang yon at kung kumusta na yung kalsada. Ang gamit nga pala nating motor dahil merong mga nagtatanong sa atin, Honda RS125 Fi. Si Uno, 7 years na sa akin tong motor na to at nakailang balik na to sa Bicol to Manila ride, Manila to Bicol. Ngayon ay first time ni Uno makarating ng Tagaytay, kaya dadalhin ko siya doon. Coastal sila. Dito ako, sentro tayo. Yung kasi going to Coastal Road. Pagka traffic na dito, doon tayo nadaan. Usually pag pauwi, doon ako nadaan. Okay, paalam muna. Sorsogon. Ayan yung Sorsogon Sports Complex. Marami ng tao sa oras na to ha. Mag-aalas 5 na kasi ng umaga. Dito tayo sa likurang bahagi ng city proper. At dito tayo lalabas. Target natin makapagpagas ay Kamalig Albay. Ay, naayos pala dito. Kopya. Ano kayo nilalagay doon? Okay, kalabas na tayo. Next, going to Albay. Uy, na-aksidente. Grabe. Puro alak. Ayun oh. Puro alak, amoy na amoy ko dito. Pero meron namang pulis na. Pero wala na, ubos na. Daming tao. Umaga pa naman. Pagka ganun sana, tulungan na lang yung na-aksidenteng truck, no? Time check mga tol, kaka-check ko lang ng oras. 5:30 na ng umaga. Dito pa lang tayo sa Daraga. Usually mga ganitong oras, nasa Ligaw at Ginubata na ako eh. Chill ride lang kasi tayo mga tol. Tsaka nung oras na tayo naka-take off doon, 4:30 ng umaga. Ganda ni Mount Mayon oh. Patuloy pa rin siya naglalabas mga tol ng ano, lava. Andiyan na sa baba oh. Ang dami. Picturean nga natin para makita nyo. Di na gaano kita mga tol. Gawa ng magliliwanag na oh. Pero sa personal ang ganda. Tuloy-tuloy yung paglabas ng ano niya, ng lava. Kung napanood nyo na yung aking moto camping kasama si Bunny Adventures, yung mayon viewing natin, pero ngayon kasi mas marami. Kakatakot talaga. Pero ang ganda. Mas maganda yan kapag sobrang dilim pa talaga. Nakikita nyo yung paglabas ng lava. Maliwanag na eh. Lalabas na yung haring araw. Wow, ganda mga tol. Ganda ng portion na yun, bumungad. Ayan oh. Kitang kita talaga mga tol. Kung first time mo makakapanood ng ganyan na naglalabas ng lava mga tol, si Mount Mayon,
Parang sasabihin mo, napapanood ko lang yan sa TV at nakikita ko lang sa mga libro eh. Ano, mga bata tayo, yung mga pumuputok na bulkan. Pero in real life, nandito sa Bicol, si Mount Mayon. Dito tayo sa Camalig Bypass Road. Ayan no. Gusto ko sana picturean dito si Uno, kaya nga lang daming tao pa. Wow, solid par. Ganda mo Mount Mayon. Yun o. Meron akong camping na sobrang lapit. Siguro nasa 5 km tayo or 4 km. Sobrang lapit nung kay Mount Mayon. Ito mga to yung bypass road ng Camalig Albay. Ang ganda ng vibes dito sa Camalig Bypass Road oh. Oh, aliwalas par. Dapat magagas na ako dito sa Camalig. Eto, kasi babalik na tayo ng Maharlika Highway. Kaya nga lang meron pa namang kalahati. Doon na lang sa madadaanan natin kasi mag-uumaga na din naman. Bukas na yung mga gasoline station yan. Okay, all goods mga tol. At nag-piso wifi lang muna ako dahil nag-load tayo dun sa 7-Eleven. Wala kasi akong load kanina. Nakalimutan ko magpa-load. At nag-upload din tayo at nag-update. Ayan, maraming salamat po sa mga paalala nyo. Napaka-solid nyo talaga. Every time na nagpo-post tayo ng mga update natin sa biyahe, yan, lagi sila nagka-comment kahit di natin nare-reply agad. Pasensya na kayo kasi after ko mag-upload, eto, bira na naman tayo. Kaya pasensya na po. Pero solid at maraming salamat po. Maraming salamat po. Dito na ako sa alternate road ng Ginubatan Albay. Labas muna tayo dito hanggang Ginubatan. Hanggang makarating tayo dun sa Nabwa. Papasok dahil di tayo dadaan ng sentro ng Naga City. Lalong ganitong oras, traffic na yan. Meron nga lang dito mga under construction mga tol. Gaya ng dito sa Tulay. Tsaka yung pakyat, yung lubak-lubak. Ito yan. Buti na lang, di pa gaano masasakyan. Nagkaka-traffic din dito eh. Grabe, lamig. Daan-daan lahat ng mga motorista dito. Alam na kapag may truck sa unahan. Ito yung unang bubuhusan eh. Ang gitna. Pero sana ano na nila, kapalan na. Hindi yung mukha yung kapalan na. Diba kasing contractor, yung mukha yung kinakapalan, pambihira. Kapalan nyo yung kalsada. Kawawa naman kami. Dito na tayo sa Ligaw mga tol. Pero magsasentro ako ng Ligaw. Yun, dito tayo. Ang daming provincial bus oh, napasok. Diba? Wala pa gaanong sasakyan. Pero maya maya nito, traffic na din dito. Jollibee na pala dito. Jollibee Ligaw, pwede na tayo dito kumain sakaling magutom tayo. Ito yung simbahan nila mga tol. Saka yung Christmas tree nila, nakarangan na pa yan. Antigo na yan eh, di naman nila inaalis. Dito na tayo lalabas. Back to Maharlika Highway tayo. Ito na yung makakasabay natin dun oh. Malalaking truck. Tsaka ang daming under construction dyan. Inaayos. Ganda na ng kalsada dito mga tol oh. Ligaw to, going to Pulangi Albay. Dati kasi itong portion na to ay konkreto lang. Ganyan yung kalsada dyan oh. Tapos lubak-lubak pa. Pero ngayon natapalan na nila ng asfalto. Ganda oh. 4 lane, sarap bumira. Tignan natin kung hanggang saan to. Ganda. Hanggang siguro dito sa Tulay, yung papuntang Piuduran. Asfalto talaga. Dami mga magro-rides oh. Ano ba ngayon? Saturday. Kaya pala hanggang dito nga sa Tulay. Tsaka yun yung crossing papuntang Piuduran Albay. Shoutout na lang po sa mga taga Piuduran Albay. Ito going to Pulangi na. Dito asfalto talaga to. Napakaganda ng kalsada dito. Let's go! Siguro mag-gas muna tayo dito sa Pulangi Albay. Meron yung Shell dito eh. Ayun oh. Ayun, bukas na. Dito tayo. Full tank sir. Okay, nakapagpagas na tayo mga tol. Bait ni kuya. Shoutout po sa crew dito sa Pulangi Albay ng Shell. Pagka mga quality yung gas na nilalagay natin kay Uno, talagang mahaba din yung binabiyahe. Diretso na tayo ng crossing ng Nabwa.
going to San Fernando. Yung dating rota natin, dun pa rin tayo dadaan. Dito na tayo sa Camarines Sur mga tol. Welcome to Batu, Camarines Sur. Welcome to Nabua, Camarines Sur. Nandito yung crossing sa sentro nila yung dadaanan natin. Dahil nung dumaan tayo dito nakaraang episode, maulan. So papakita ko sa inyo yung ibang portion ng kalsada na yan hanggang makalabas tayo ng Marlica Highway. Going to Sipocot na yan. Ang ano lang kasi dito mga tol, kabundukan, pero di tayo dadaan ng Naga City tsaka Pili, Camarines Sur. Which is yung Pili, Camarines Sur, yun yung sentro or capital ng probinsya ng Kamsur. Yung Naga City kasi mga tol ay may sariling gobyerno. Hindi sila konektado sa Camarines Sur. Ang hirap explain pero ganun yung nangyari dito. May sariling pamamalakad yung Naga City kaya yung sentro ng Camarines Sur ay Pili. Pero nandito siya sa loob ng Camarines Sur proper, yung Naga City. Okay, puntahan na natin yung crossing na yun mga tol. Ito na yung crossing, tatawid lang tayo. Dito ako dumadaan mga tol para makaiwas tayo sa traffic na meron ng Pili, Camarines Sur at Naga City. So dito kasi kabundukan dadaanan natin. Ito na mga tol yan. Tsaka meron pa tayo isang crossing na papasukan. Nandun pa sa unahan. Siguro mga 5 to 10 kilometer. Bago naman tayo tutuloy-tuloy sa kalsada going to Bula, Camarines Sur. Hanggang ano na lang, Minalabak, tsaka San Fernando. Yun lang yung alam ko na bayan na dadaanan natin dito eh. Welcome to Bula Town proper. Ito yung isang crossing mga tol na pinasukan natin. Ito yung isang crossing mga tol, pero hindi naman siya yung liliko kayo. Dire-diretso lang to. Tawid lang tayo, tsaka ito na yung isang kalsada naman. Pinapadaanan na to. Dati di pa to nadadaanan. Siguro titibagin na nila to. Pero mukhang wala pang plano. Wala pang budget. At least nadadaanan na tong portion na to. Dati kasi diyan kami dumaan eh. Doon kami pinadaan ni Uno, gawa ng may harang pa. Ganda ng view nila dito oh. Ito kasi yung pinaka-peak din ng rotang to. Tsaka bababa tayo dyan. Nandyan na yung mga lubak. Yan, napadaan tayo dito, buhos yung ulan eh. Ngayon, ganda. Direct na yung araw. Wow, solid. Ito din yung kagandahan kapag mainat mga tol, kasi may enjoy nyo talaga yung magandang tanawin. Lalo na yung magdadae tayo. Ayun kasi yung kagandahan dun, napakapayapa mga tol. Nature na nature yung dadaanan natin. Nagkabiyak-biyak na dito ang kalsada. Pero kahit pa paano merong mga porsyon na madadaanan. Ito lang diskarte ko. Hindi ako nag-overtake sa lokal kasi kabisado nila. Ito ata yung Minalabak, town proper ng Minalabak. Okay, nakapasok na tayo mga tol. Ito na yan, yung last na crossing para makabalik tayo sa Maharlika Highway going to Sipocot. Tsaka tuloy-tuloy na yan. Ito na yung Maharlika Highway going to Sipocot. Nakalabas din tayo. Tsaka merong Shell dito sakaling magpapagas kayo. Ayan ah. Pero pa naman tayong gas. Ang target ko magpagas talaga Sipocot proper na. Yung malapit na sa pakyat ng Andaya Road. Welcome to Milaor, Camarines Sur. Bagong asfalto kalsada nila. Kaso nikli lang. Okay mga tal, kakadaan lang natin ng Libmanan, Camarines Sur. Dito na tayo sa Sipocot. Siguro alas 9 na ng umaga. Time check tayo pagkadating natin ng Shell. Magagas tayo eh. Para yung biyahe natin sa rota ng Daet Camarines Norte, tuloy-tuloy tayo dun hanggang maarating tayo ng Arco ng Bicolandia. Tignan natin kung anong oras tayo makakalabas dun. Syempre titignan din natin yung oras kung anong oras tayo makakapasok. Okay, karga muna tayo ng gas. Dito na tayo sa mahiwagang crossing na to. Going to Andaya Road. Ayan, paakyat pag nag left turn tayo. Pero since dito tayo dadaan sa Daet Camarines Norte, dediretso tayo dyan. Pero time check muna tayo.
Ayan, nakarating tayo dito ng 8:50. So meron tayong 10 minutes para magpahinga muna, kakaunti, tsaka kuha ko ng footage. Okay. This is it mga tol. Papasok tayo ng Sipocot Town proper, going to Daet, Camarines Norte, hanggang makarating tayo ng Arco ng Bicolandia. At i-take up tayo dito sa oras na 8:57 AM. So gawin na natin alas 9 yan. Birahin na natin to. Paalam muna Andaya Road, hindi muna ako dyan dadaan. Dito ako. At kawawa na si Uno sa'yo. At ito na yung mahiwagang tuloy na to. Pagka nakatawid na kayo dito, ito na talaga yung simula ng adventure dito sa rotang to. Ganda, oh. Wow. Let's go. Dadaanan natin dito mga tol yung original na bitukang manok ng Bicol. Tignan natin kung anong oras tayo dito makakatagos. Kahit pa paano dito makakabira tayo. At ang kagandahan pa, ilan lang mga biyahero na daan dito. Kagaya ng mga truck, bibihira dito. Nandun talaga sila sa Andaya Road. Kasi isang oras at ang pagitan eh. Isang oras ang idadagdag natin dito. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang kalsada mga tol. Ayun lang, nakakalungkot mga tol. Kasi itong portion na to, marami ditong malalaking punong kahoy. Pero wala na oh. Gawa na ang nag-road widening sila. Ganda sana dito. Pero may natira pa rin naman oh. Kaya nga lang di na. Daming makaalis oh sakali. Pero dito nag-widening na din naman sila. Sana wag na alisin. Sarap niyan, magkabit ka lang ng duyan dyan oh. Makakapagpahinga ka na. Ganda dito par. Mas may enjoy kong kalsada dito kung di naman tayo talaga nagmamadali. Sa ngayon mga tol, di pa naman tayo nakakaramdam ng mga malalang lubak dito sa rotang to. Pero titignan natin kung saang portion. Parang gusto ko munang kumain mga tol. Kasi natatandaan ko, ito yung kainan na to. Dito ko kumain nung bumiyahe tayo. Ang sarap kasi dito ng native na manok. Tignan muna natin yung mga putahe. Kung magkano. Ano po to ma'am? Native na manok? Magkano po? Po? 50 lang. Kahit alin po dito? 50? Dito tayo mag-park. Mainit dun. Sabi ko sa inyo, mura dito ang kainan. 9:16 ng umaga. Kakain muna ako dito mga tol. Thanks Papa G. Busog na busog tayo. Nakadalawang ulam ako tsaka dalawang kanin. Sobrang sarap. Time check 9:32 AM. So almost 16 minutes din yung ginugol natin dito sa pagkain. So di na ako magla-lunch. Yun na yung lunch ko. Okay. So bibira tayo. Nakaisang tigil tayo. Yun ay ang pagkain. Eto na mga tol. Welcome to Bicol Nature Park. Eto na yan. Ay, marami nagtitinda ng pinya ngayon ah. Ganda dito mga tol. Hanggang makalabas tayo ng rotang to, talagang masusulit natin ang ganda ng view dito. Walang overlooking, pero yung kalikasan makokonek ka talaga. Hindi ka gaya dun sa Andaya Road, makokonek ka dun sa lubak. Maaalog yung utak mo dun. Dito enjoy natin yung ganda naman ng kalsada. Presko dumaan dito mga tol. Ang lilim, tsaka ang lamig. Kaya nga lang ngayon, pansin ko lang siya mga tol, iilan na lang yung kahoy na parang nagsasalubong. Kasi parang nag-pruning sila. Pinag-aalis na nila yung malapit sa wire. Ganda. Woo! Tanggal talaga pagod mo nito mga tol. Tsaka meron ditong paliguan. Yan din yung daan papunta dun sa pinakamatandang kahoy. Ayan o. Mother tree ang tawag nila niyan eh, kung di ako nagkakamali. Picture tayo dito. Welcome to Camarines Norte. Ito yung boundary mga tol. Oh, pwede na dito para safe. Okay mga tol, nakarating tayo dito ng... Ay! Kilala pala ako. Pa? Allen sir? Check ko lang. Ay, shoutout bro. Pangalan bro?
J-Mark, sir. J-Mark, from ano ka? Bicol. Pili, sir. Pili. Pili. Pero papunta ka dito sa ano, Daet? Sir, mamanikan yung ano ko, yung pinsan. Ah, okay. Shoutout na lang kay bro. Picture tayo. Napatambay tayo dito ng kakaunting oras lang naman. Time check tayo. 9:56 AM, mag-aalas 10 nandito tayo sa boundary ng Camarines Norte. Si sir kasi ay nagkaroon ng aberya sa kanyang bike. So kailangan niya ng allen. So nagbaklas tayo nito kasi meron tayong allen dito. Tinulungan ko muna. Tsaka si bro kanina, kakatuwa naman yun, nakilala tayo. Solid, maraming salamat. From ano daw siya eh, Lupi ba yun or Pili? Taga-Kamsur siya pero meron lang siyang pupuntahan dito sa Daet. Okay, papasok na tayo sa oras na mag-aalas 10 dito sa Camarines Norte. Going to Daet. Let's go! Dadaanan natin dito mga tol sa bandang unahan ang original na bitukang manok ng Bicol. So dito yon matatagpuan sa rotang to. Ang dami na nadaan dito ah. Umiiwas sa lubak yung mga biyahero din na iba. Oh, ang presko. At least meron tayong natulungan. Merong dahilan kaya napatigil tayo sa boundary na yan. Kailangan natin tulungan si sir. Kasi yung upuan ng bike niya bumababa. Maluwag yung allen dun sa ilalim. Kailangan higpitan. So hinigpitan ka para pagka nagbike siya, hindi na yung bumaba. Mukhang malayo pa tayo yung bahay ni sir. Ganda ng bike. Carbon Lodi. Dito meron mga pailan na lubak pero all goods pa. Kumpara naman dun sa Andaya Road. Ganda. Sobrang lilim mga tol. Ang presko. Sabi ng mga lokal sa akin dati, itong portion na to matatanaw na daw natin yung Mother Tree. Kaya nga lang, di ko alam kung saan parte yon. Dito kasi sa Bicol, dito nyo matatagpuan yung pinakamatandang punong kahoy. Ang tawag nila doon ay Mother Tree. Ito na yung simula ng korbadahan mga tol. Tsaka meron pa dito malalalim na korbadahan. Ito yung boundary, ito yung tulay na malapit na tayo sa original na bitukang manok. Lubak-lubak pala dun. O, buti na ilagan pa natin. Ito na, original na bitukang manok. Andiyan yung kalsada sa taas oh. Pakyat tayo tapos malalim na korbada dito. Alam ko malubak to eh. Hindi pa naayos. Ayan. Yung iba na tapalan oh. Lalim nun. Ando sa baba oh. Tapos nandiyan naman yung kalsada sa taas. Paikot pa to. Kaya ito tinawag na original na bitukang manok. Yan oh. Lalim par. At dito marami nagtitinda ng pinya. Kaso ngayon wala na. Binibenta na lang ata nila ng bultuhan. Ayun oh, gaya nyo yun oh. Yung truck na yan oh. Bibilhin nyo yan. Bicol Natural Park. Yun yung pinaka-boundary. So ibig sabihin yung portion na yun ay bawal manirahan. Protected area ng DNR. Kaya lalaki ng mga punong kahoy doon mga tol. Nature na nature. Buti yung ibang lubak dito na tapalan eh. Meron din dito mga inaayos na kalsada. Mag-widening sila ng tulay. Pagkatulay talagang ginawa, matagal. Taon yan bago matapos. Tignan nyo naman kung gaano kagandang kalsada dito mga tol. Aspaltong asfalto. Uy, ganda ng ilog oh. Ganda mag-row spot dun. Row camping. Meron mga portion na ganito. Pero kahit pa paano nadadaanan talaga mga tol. Nang ganito yung takbuhan natin.
kayang-kaya pa. Pwede naman ilagan kung bakante yung kabilang lane. Balik tayo sa lane. Merong arko ako na nakita dun mga tol, Daet. So eto na yun, nakapasok na tayo ng Daet proper. Yan dito tayo dadaan. 344 kilometer pa. Yan, papunta ng sentro ng Daet. So meron palang merong alternate road. Dito sa rotang to dadaanan natin yung bayan ng Labu, Camarines Norte. Ganda dito Andaya Road tayo. Siguro na gumagapang na tayo ngayon dun. Di naman kayo dito maliligaw pala mga tol, kahit di kayo magmapa. Ayun meron naman mga signage kasi. Binson. Ganda ng pangalan ng bayan na to, Binsons. Sana all, diba? Ganito kaganda yung kalsada. Kung ganito lang sa Andaya Road mga tol, mabilis-bilis doon makalabas. Nakapasok na pala tayo ng Labu. Traffic pala papunta ng Labu Sentro. Dapat pala bypass tayo. Doon yun sa kabila ata Pero mas malapit daw dito, sabi ni sir. Kaya lang, napadaan na tayo, napalaban na tayo. Welcome to Centro of Labu, Camarines Norte. May simbahan nila mga talo. Ganda. Mga pa yan, panahon pa ng lolo ko. Hindi ko alam kung diretso lang o liliko na tayo. Feeling ko diretso lang din Ganda din ng sentro nila Halos magkakatabi lang yung establishment. Dito tayo lalabas sana. Ayan Okay lang din, at least napuntahan natin yung sentro ng Labu, Camarines Norte. Kaya pala may ambulansyang nagmamadali Road accident pa nga tol. Tabi tayo. Mayroong na-aksidente dito, motor. Kawawa naman ni ate, babae. Ride safe lang po tayo. Ayan, papunta ng Panganiban. Meron dyan mga beach resort Check na natin kung meron tayong campsite na matutulugan dyan o pagkakampingan. Eto na, going to Arco ng Bicolandia. Tuloy-tuloy na to. Alam ko kasi yun yung last na crossing Ganda naman ng spalto mga tol. Dito ako napakon nun dati Tapos tumulak ako hanggang dun sa rotonda na yon, going to Panganiban. Yun lang yung merong vulcanizing dito Yan, simula dito pala mga tol, itong tulay na to. Napako ako dito. Pero sana wag naman. Wag na. Portion na to mga tol, hanggang dun sa parang sentro ng barangay na daanan natin. Meron mga paiilan na lubak, pero di gaano kalala para sa akin. Dati ito, maputik to, ngayon okay na. Kaputikan to dati. Papadaan ako dito, maputik to mga tol. Ngayon, sementado na. Mga ganyan nakikita naman. Nakakailag kagad. Nabasa ako dun mga tol, Barangay Maligaya. Maliligaya siguro tao dito Meron palang ganun. Dito tayo nakatikim mga tol ng mga ganitong lubak na malala. Pero di naman siya ganun kalala talaga. May signage. Rotonda. Di ko alam kung Santa Elena na to. Labu pa rin. Pero next na nito mga tol ang Santa Elena.
Sa Santa Elena na tayo. Babalik yung aso na yan, oh. Ay, mahirap sa mga aso eh. Yung tatawid na siya pero bumalik. Meron pala ditong off-road. Nagkabiyak-biyak lang. There we go! Dito na tayo sa Santa Elena proper. Ito na yun mga tol, malapit na tayo makalabas. Ang lawak ng Labo. Pinakamahaba na lugar sa Rotang to ang Labo. Ito Santa Elena na. Pagkadaan natin ng sentro nila, ayun na yan, malapit na tayo sa Arco. Tsaka doon na tayo mag time check. Ganda ng vibes na to, oh. Parang Cannon Road. Wow, solid par. Ganda. Tsaka lang kabay-bahay dito. Nakakatakot din pala dito dumaan ng gabi, oh. Pero sila bro Dejan Pax dumaan dito ng gabi kasama sila Lasadek nung nagkatanduan ng slope sila. Pambihira dumaan mga yun dito eh. Grabe, tabas na tabas yung mga dito, oh. Bundok. Mag road widening kasi. Sa wakas, narating din natin yung sentro ng Santa Elena mga tol. Ito yung palatandaan natin na malapit na tayo sa Maharlika Highway. Makakalabas na tayo. Ang pinakahuling bayan dito sa Bicol, Santa Elena. Okay, karga tayo ng gas. Thank you. Okay mga tol, nakapagkarga na tayo ng gas. Dapat Calawag ako magagas, sentro ng Calawag. Eh para tuloy-tuloy yung biyahe natin, dito na. May Shell naman pala dito. All goods. Merong humabol na lubak mga tol bago tayo makalabas dito sa Camarines Norte. Ayun, maikli lang naman. Pero inaayos na nila, oh. Lalagay na nga sila ng bakal, oh. Sana all. Pwede naman pala lagyan ng bakal na para mas matibay. May bakal na nga talaga. Ayun, oh, may bakal, oh. Oh, lalagay na sila ng bakal. Dito na talaga tayo. Ayun, oh. Nakalabas din si Uno. Time check tayo dito. Kung ilang oras ang ginugol natin doon. Let's see. Dito, check natin yung oras. Ay, yung Andaya Road. So, nakalabas tayo ng 12:36. So, yung 36 minutes na yun, kasama na dun yung lunch natin. Tsaka yung pahinga. Tsaka si Kuya, tinulungan natin yung nagbabike. So, 3 hours talaga. 9 tayo pumasok eh. 9, 10, 11, 12. 3 hours ang ginugol natin sa kalsadang yun mga tol. Pero hindi tayo bugbog. Di kagaya dyan 2 hours dyan mga tol pero bugbog ka. Pero kung okay yung kalsada dyan mga tol, kayang-kaya yung birahin ng kahit sang oras. Kasi ano lang yan eh, 90 plus kilometer. Maikli lang sana, kaya nga lang talaga pambihira yung kalsada. Pero hindi pa tapos yung kalbaryo natin. Ito pa, pagdadaanan natin Quezon Province. Tuloy-tuloy na to hanggang makarating tayo ng Tayabas mga tol. Dahil magpapaampon muna tayo kay Sir Pobreng Manlalakbay. Doon tayo magpapamaga muna sa kanila. Okay, let's go. Magtatayabas muna tayo. Ito yung salubong dito sa Quezon Province mga tol, bago kayo pumasok sa Arco ng Bicolandia. Malubak talaga dito mga tol. Alam mo na, Bicol. Daan muna tayo dito. Usually natigil ako dito mga tol eh. Diyan, oh, para kumain. Pero ngayon dadaan lang tayo. Dami ko ng picture dyan. Okay na ako dun. Oops, sagi.
Kala ko magsasagayan kayong dalawa eh. Uy, pusit mga tol. Kailangan natin makapag-overtake. Nakalimutan ko may lubak pala dito sa portion nito. Ayan na, yung truck! Welcome to Calawag Town proper. Lopez na tayo. Ayos dito sa Calawag oh. Na-asphalto na yung mga mga bako-bako. Kaya nga lang meron pa dito. Ito. Hindi pa tapos ang Kalbarello. Yung lubak dito sa Calawag. Okay. Tabi lang tayo. Buti na lang merong ganitong madadaanan. Kung hindi, yan yung dadaanan natin sa Klapar. Wala, no choice. Dan tayo dito. Ayun na, may truck. Welcome to Lopez. Ayun Lopez Lobacan Street. Pambihira par. Dito tayo. Grabe naman yun. Bypass tayo. Pero sa Gumaka, di tayo magbabypass. Dadaan tayo ng bayan. Bayan ng Gumaka. Silip lang tayo doon kung anong ganap doon. Grabe naman yan. Lobacan Street. Grabe, mukha na tayong ukoy dito. Minasamasa na tayo ng alikabok. Welcome to Bypass Road of Lopez. Lahat na naranasan ko dito, traffic, lubak, putik, pambihira. Let's go to Gumaka. Gumaka proper. Dito na tayo mga tol sa Gumaka. Gumaka proper. Pero sa episode na to, hindi tayo dadaan ng bypass. Dadaan tayo ng sentro ng Gumaka. Tignan natin kung bakit marami ang napapadaan dito ngayon sa Gumaka Bypass Road. Gaya ng bus tsaka yan mga truck. Kahit ba Let's see, dito tayo dadaan. Gumaka Town proper. Going to Gumaka Bypass Road yun. Pero ito, going to Town proper. Let's go! Kagandahan dito mga tol, mapapadaan tayo ng di pagaano traffic. Tsaka binabawal ngayon yung mga truck dito. Kaya saktong sakto, maluwag-luwag to kahit papano. At makakatipid tayo sa gas dito kumpara dun sa taas. Puro paakyat dun makain sa gas pagka ganan. Parang daming talaba dito mga tol Yun Napadaan din tayo dito ng mainit ang panahon. Ang bihira. Lagi tayong inuulan itong mga nakaraang biyahe natin. Ayun okay yung panahon Straight, mainit. This is it. Dito tayo sa town proper ng Gumaka. Tingnan natin yung doon, yung kurbadang-kurbada. Doon kasi tayo liliko. Tsaka nandun yung may ginagawang kalsada. Daming railroad dito mga tol. Alit lang ng sentro nila mga tol, pero marami namang establishment. Yan, bilihan ng tiles. Tsaka meron naman silang Mr. DIY, LCC. Ngayon lang ulit ako napadaan sa bayan nila mga tol. Ay, may nadaan naman palang mga truck Ang laking mall nito Ano kayang mall ko So bakit yung ibang truck pumipilit dumaan dun?
Pwede naman pala sila dito. Dapat pala pumasok na ako dun sa crossing. Ito yung ginagawa mga talo. Syempre may bakal na. Pwede naman pala lagyan ng bakal. Ba't di nyo pa ginawa yun noon pa? Ganda naman ang kulay nito, oh. Metallic green. Wala, mag-aantay lang naman tayo ng konting oras. Kaya no, purong bakal na yun mga tol. Pwede naman pala lagyan. Sarado pala dyan. Diyan kasi yung naliko. Ngayon, dito tayo. Tama ba? Or diretso dun? No entry. Ang bihira, maliligaw ako dito sigurado. Ayun, liliko dito. Ito yun. Kasi sarado dun mga tol. Okay. Diretso na to. Huling pagsubok. May huling pahabol dito sa sentro ng Gumaka. Di pa rin pala to na nare-resolbahan. Oh my god. Buti na lang kahit papano. Yung sa 7 years ko na bearing, okay pa. 7 years mga tol. Lakas ng bearing na Uno. Hindi, alaga ko kasi mga tol sa grasa. Ang strategy ko dyan, bibigyan ko kayo ng tips ha. Ang technique ko kasi mga tol, every time na lalabas ako ng Bicol, pupunta ako dito sa NCR. Baklas lahat yan, gulong. Tsaka maglalagay na ako ng grasa dun sa mga bearing. Bubuksan ko yun, lalagyan ko yun para magre-refill. Ayun, kahit pa paano tumagal ng 7 years to sa akin. Kahit marami na tong pinagdaan ng lubak, diba? Pati yung rim mga tol, ganun din. 7 years na yan, stock pa yan. Ang ginagawa ko na lang dyan, pinapa-align ko yan. Kapag di na maganda ang kain ng gulong, ibig sabihin di na align yung rim. Tsaka mararamdaman mo naman sa takbo. Pagka di maganda ang takbo mo, parang gumaganyan. Ayan, rim na yan mga tol. Nakatakot dito sa kanila, tabing dagat pala talaga sila. Tsaka ang baba ng lugar. Ayun yung Gumaka bypass road mga tol. Dadaanan na natin. Diba? Hindi umakyat si Uno ng mga matatarik na bundok na yan. Makain sa gas pagka dun tayo. Eh ngayon, ang dami pa natin tira. Simula Santa Elena, abot na to hanggang Tayabas. Pero magkakarga na ako para bukas, pag take off namin ni Sir Pobreng Manlalakbay, tutuloy-tuloy na kami papuntang Tagaytay. Papasalamat nga pala kay Sir Pobreng Manlalakbay dahil ayan, inampun tayo ngayon sa episode na to. Doon tayo magpapaumaga. Pero sulitin muna natin na makapagkape sa ngayon. Makapagkape sa Atemonan Zigzag Road. Ang aga pa. Yun Asfalto par. Going to Atemonan town proper. Touchdown mga tol. Dito na kami ni Una sa Atemonan town proper. So nagpahinga lang ako konti doon kasi malilim tsaka ang ganda ng view, tabing dagat. Sinulit ko lang muna yung ganda ng panahon. Ngayon masusulitin natin sa taas, sa Atemonan Zigzag Road. Kaya ngayon bibirahin na natin hanggang makarating tayo doon. Akyat tayo at kape-kape. Doon ako magkakape. Pero kapeng-kape na talaga sana ako. Pero konting oras na lang naman to. Siguro mga 20 minutes nandun na tayo.
Dito na tayo mga tol, paakyat sa Atemonan Zigzag Road. Nandyan lang, pakakorbada natin dyan. Ayun, di sarado. Walang bumagsak na kahoy. Pagka maulan kasi nagkakaproblema dito. Here we go. Paakyat na po ako ng Atemonan Zigzag Road again. Hindi nakakasawa mga tol. Mas lalong nakaka-excite lagi. Ganda. Susulitin ko talaga makapagkape ngayon dito. Hindi ko na ilalabas yung mga pangluto natin. Kaya nga lang, may kape tayo dun sa tindahan ni nanay. Kundupor. Kapya, may lubak. Ang presko dito. Oh? Pagka tag-init, pumunta ka lang dito. Okay na, solve ka na. Kapya. Ayun lang. Di pa rin pala ito naayos yung lubak dito sa Atemonan. Pero may clear lang to eh. Kasi ito, sementado naman. Yan ha. Ano to, fog? Ganda mga tol. Hindi talaga nakakasawang dumaan dito, tsaka umakyat. Kaya ang swerte natin, no? Nadadaanan natin to. Yung iba dinarayo to, galing yung mga taga norte. Gusto din kasi nila masaksihan si makita si Zigzag Road. Tayo nadadaanan lang natin. Pagbalik natin dadaan naman tayo. Ganda. Bumangking pa nga. Nabitin. Gandang presko mga tol. Lubak-lubak nga lang dito tayo. Ganda mga tol. Parang pagka nadaan ako dito mga tol, pakaramdam ko lagi first time. Kahit kayo mga tol, pag napadaan kayo dito, yun lagi yung mararamdaman nyo. Sobrang ganda kasi. Tsaka alam mo yung pakaramdam na kukonekta ka sa kalikasan habang nagmomotor. Dito yun. Dito mo yun mararamdaman. Solid oh. Tsaka may pulse pa oh. Ganda par. Dito, di man lang ako dito napatigil pa ever since. Ayan oh. Mas okay kasi dun sa taas. Tulog si Pops. Napagod sa biyahe. Ganda oh. Ano kayo pwede dito mag-overnight, no? Latag ka lang ng 10 doon na part, sa may park. Latag tayo ng 10. Siguro kung kasama ko si Bro Dejan Pak, sayahin ko dito. Overnight at Atemonan Zigzag Road. Ganda! Sarap po. Ganito kaganda si Atemonan mga tol. Nakapatabi si Pops, may lubak. Tatabi tayo. Ito nga lang talaga, sana maayos na yung mga lubak dito sa Atemonan, no? Maganda yung lugar. Yung kalsada lang yung hindi. Oh, di ba? Ganda. Kaya nga lang, malulubak ka. Magkakape tayo dito sa nanay. Eto, dito tayo magkakape kala nanay. Sarap dito magkape. Okay mga tol, nakapagkape na tayo dito. At nakapagpahinga. Okay, let's go. Baba muna tayo dito sa Zigzag Road. Yun, sobrang solid. Ganda. Natsyempohan natin, ganito yung panahon eh.
Pababa na tayo. Gundo. Di nakakasawang daanan, di nakakasawang pagmasdan. Magpagaw sila, tas pagaw din pala sa baba. Ayan, diretso na. Nakababa na tayo mga tol. Dito na tayo sa Pagbilao, Quezon Province. So kukunin ko lang dito yung bypass going to Tayabas. Doon na tayo dadaan. Lapit na lang to mga tol. Going to Tayabas. Ito yun. Yan dinadaanan na natin ngayong mga episode na to. Dati doon ako nadaan sa subdivision eh. So siguro mga tol, dito na din ako magpapaalam dahil ang episode na to ay para bigyan kayo ng idea dun sa Daet Camarines Norte kapag sakaling gusto nyo dumaan dun. So ayun, inabot tayo ng 3 hours dun mga tol. At bukas, abangan nyo mga tol kasi dito na din naman ako magpapaumaga. Aampunin muna tayo ni Sir Pobreng Manlalakbay. Ayan, shoutout po kay Sir Pobreng Manlalakbay. Maraming salamat po. So hindi ko na i-reveal yung lugar nila kasi baka puntahan nyo siya ng tahimik. Hindi pa naman yung nagsasalita si Sir. So kung hindi nyo kalala si Sir Pobreng Manlalakbay, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel. Siya ang rason bakit napa-motocamping tayo dahil si Sir Pobreng Manlalakbay isang motocamper na talagang masusulit mo ang mga vibes at nature trip na maririnig mo sa kalikasan kasi hindi siya nagsasalita. Yun yung signature niya mga tol. So ngayon, doon tayo papamago sa kanya at bukas magkakasama din naman kami. Kasama natin si Bro Dejan Pax at meron kaming spot na pupuntahan sa Tagaytay. Magkakamping maliban sa breakfast ride namin sa Shifa. So abangan nyo, maraming ganap tayo sa susunod na episode. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, subscribe mo nga aking YouTube channel mga tol. Dahil napakalaking tulong din sa akin sa bawat moto adventure na ginagawa natin. So ngayon mga tol, magpapaalam muna ako uli. At magkita-kita tayo sa susunod nating episode. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood nyo at suporta. Siyempre sa paalala. Paalam! Peace out!